transportation. Saan po kayo nag-aral? Mindanao. Sa Mindanao. So galing po kayo ng probinsya, Opo. tapos pumunta kayo dito. Kailan po kayo dumating ng Maynila? 1999. 1999. Tapos, nung dumating po kayo, ano pong ginawa ninyo? Nag-apply. Nag-apply? Kung may trabaho. Ano pong una niyong trabaho dito sa Maynila? Maintenance. Maintenance? Oo. Saan? Ilang taon po kayo doon? So, bali 2 years. 2 years lang. Katapos. So, may mga kapatid po ba kayo? Mayroon. Pamilya? Ilan po kayo? Ano? 6. Kayo po ang? Bunso. Bunso. So, lahat sila nag-aaral, nagtratrabaho na rin. Lahat sila nandito sa Pilipinas o meron pong nag-abroad? Bali, 3 kami rito. 4 kami rito. 4 kayo dito. 2 sa Mindanao. 2 sa Mindanao. Pero wala pong nag-abroad? Wala. Wala, ayaw. Kung meron po kayong opportunity na mag-abroad kayo, gusto niyo po ba? Parang ayoko. Ayaw. So, ito na lang po yung huling tanong. Ano po ang pangarap niyo sa buhay? Simple lang. Ano ba? Makakain ng 3 bisis sa araw. Mag-establish ng pamilya. May pamilya na po ba kayo ng sarili? Suporta ng ko. 2 anak. Ilang taon na po sila? Bali, yung panganay ko 8 years old. 8 years old. So, matagal pa. Magko-college at mag-high school pa sila. Kaya marami pang kayod. Madami Kayod pa. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. Hindi mo kinakailangan maging gusgusin para ituring kang mahirap. Si Wendell at si Ryan ay mga biktima ng kawalan ng hustisya sa ating lipunan. Dahil si Dilema, tumakbo sa Camarines Norte at ngayon ay nagtatrabaho sa Maynila. Ayon sa kanya, minsan nang nabalot ng buot ang kanyang puso dahil sa isang masakit na pangyayari. Ang hindi ko makalimutan sa buhay ko ay masunugan kami ng bahay. At walang magpatuloy sa aming kapitbahay kahit isa. Bakit wala nagpatuloy sa inyo? Malas daw sa buhay yung magpapatuloy ng nasunugan. Saan kayo tumirang? Sa bundok, doon kami naggawa ng kubo-kubong maliit para lang may matulugan ng anak ko. Ilang araw kayo doon? 2 araw. Saan kayo nakakuha ng pagkain? Sa biyanan ko at saka sa magulang ko, silang nagtulong sa amin para mapunan yung paghihirap namin. Anong nangyari pagkatapos ng 2 araw? Nagbaba kami sa bayan para magtayo ulit ng panibagong bahay. Sa mismong bahay, din ng kapitbahay namin na nakasunog sa aming bahay. Anong sinabi niya sa iyo nung nagkita Wala. kayo ulit? Wala man lang sinabi kahit kaunti. Nag-sorry naman. Hindi nagsorry sa amin. Ano ba nangyari? Naglaro yung anak niya ng apoy, tapos yung apoy ay lumipad dun sa bubungan namin. Nagkagalit ka pa ba sa kapitbahay niyo? Oo, nung una nagagalit ako nung bago pa lang masunog yung bahay namin. Pero nung meron na nagpangaral sa amin na huwag magtatanim ng sama ng loob sa kapitbahay, yun, hindi na ako nagagalit sa kanya. Pinatawad ko na yung anak niya. Yung asawa at anak mo, nagagalit pa ba? Hindi na rin. Palagi na silang magkalaro nung anak ko at saka yung anak niya. Anong nais mong sabihin sa kapitbahay mo ngayon? Sana wag nang mauulit yung nangyari sa amin. Anong lesson yung gusto mong matutunan ng mga tao? Yung magpakumbaba sa kapwa at yung humingi ng tawad pag mayroong nagagawang kasalanan. So, napatawad mo siya kahit walang kasalanan? Hindi nag-sorry? Oo, napatawad ko siya. Mabait ah. Okay. Thank you. Ang ating nakita ay isang manifestasyon ng tunay na pagka-Pilipino. Ano man ang mangyari, marunong magpatawad, marunong magpatuloy at humarap sa mga pagsubok ng buhay.
eventually marry a black baller and have kids with him. Kaparal ko, ang aking anak, madamitan ko, may makain kami sa araw-araw. Wala na akong hinangad pang iba, na yumaman kung ano basta lang, yun lang. Please, matulungan ko yung brother ko sa pag-aaral. Simpleng buhay, masaya. Mabuhay ng marangal. Singer. I want to be a successful businessman and happy. Ayoko mamatay na mag-isa. Makaikot sa mundo bago ka mamatay. Tayo ng sarili kong kumpanya pagtanda ko. Public relations specialist and eventually start my own public relations firm. Gusto kong maging isang sikat na executive producer paglaki ko. Maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Magtrabaho sa isang magazine paglaki ko. Maging isang successful na abogado. Maging karpintero. Maging matulungan sa ibang tao at magkaroon ng malaking pamilya at maging masaya. Maging ambassador ng Pilipinas sa Spain. Isang successful na baker. Maging bilyonaryo. To own my own successful business. Mapagbago ng mga buhay ng mga Magkakaiba man ang ating mga pangarap sa buhay. Sa paglubog ng araw, mangingibabaw pa rin ang pamilyang Pilipino. Ang sandigan ng pagmamahalan. Ang pinakamakapangyarihang institusyon sa ating lipunan. Ang mga mukhang ating nakita ay representasyon ng ating pangkasalukuyang estado. Tulad ng nobela ni Dalisay na pinamagatang Soledad Sister, ipinapakita niya dito ang mga naratibo ng buhay ni Aurora, Walter, Soledad at kung sino-sino pa na sa kabuuan ay isinulat upang pukawin ng ating mga natutulog na kamalayan. We are more family-oriented. We are more hospitable. And above all, we always bring our families, our children closer to God. Well, I think the Filipino family is very closely knitted, and I think that has become already, the principal value among Filipinos. For anything that they do, they always consider the family, okay, and they will do everything to be able to ensure that their family is in good shape. But I think it also has to be challenged because Filipinos should be able to go beyond some family concerns and be able to reach out also to other people, especially in terms of community and building of society. Iyan ang iba't ibang mukha ni Juan sa ika-21 siglo.